Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na to ang aking itatopic ay about car battery at sa solar battery sapagkat marami pa akong natatanggap na katanungan na kung pwede ba raw gamitin ang car battery sa ating solar power. Ginawa ko po tong video na ito para isahang sagot sa lahat ng mga nag-comment sa akin o nag-send ng message at nag-comment na rin sa mga iba kong video. Ito po, iisa-isahin natin kung ano ang karakteristik ng dalawang klaseng bateryang ito. Ang car battery versus sa solar battery. Bago po ang lahat, titingnan po muna natin kung anong mga main part ng baterya, kung paano sila ginawa at ano ang mga parts nila sa loob. Ayan po ang typical na battery. Mapa solar o mapa car battery ay parehos lamang po ang parts nila sa loob at ang structure. Yan, may casing, may positive and negative terminal, may cell divider, may positive electrode and negative electrode, at meron ding battery solution o ang tubig ng baterya. Same lang po ang structure nila sa solar at sa car battery. Kung ano po ang merong structure sa solar battery, ganun din po sa car battery. Ngunit meron silang pagkakaiba ng design. Depende kasi sa gamit. Una, ang mga plate ng solar battery ay mas malalaki, mas makakapal at mas malalapad kaysa sa car battery. Yun po ang manufacturer o engineering design nang sa ganon ma-handle niya ang continuous discharging. Dahil yun po ang design ng solar. Unlike sa battery, manipis po siya at maliit. Dahil pang heavy load siya, ngunit sa maiksing oras lamang. Hindi siya pwede sa continuous discharging. Ito po, isa-isahin natin. Ang car battery, meron siyang thinner lead plate o manipis po ang kanyang tingga sa loob. Mabilis din po siyang, dahil doon manipis ang kanyang plate, mas madali siyang ma-discharge. Hindi siya suitable for continuous discharging. Dahil sa sasakyan, ang gamit lamang po ng baterya is pang crank o pang start lamang ng starter motor ng sasakyan. Pagkatapos nun, kapag tumakbo ng sasakyan, buong araw na yan siyang nagcha-charge habang umaandar ang makina. Wala na po siyang gamit sa sasakyan dahil ang alternator na ang magsusupply ng lahat ng power sa sasakyan. Yan, mas mura siya, mas magaan kumpara sa solar battery, at nakadesign nga siya para mag-handle ng heavy load in short period of time. Katulad ng starter motor, malakas po ang konsumo ng kuryente niya, pero sa ilang segundo lang patay na siya. Hindi siya laging tumatakbo. Yun po ang design ng car battery, kaya manipis ang kanyang mga plate sa loob o mga electrode plate sa loob. Yung tingga niya sa loob kaya manipis. Kabaliktaran siya ng solar battery. Ang solar battery ay makakapal ang kanyang plate sa loob, yung lead plate niya. Nakadesign siya para sa mag-discharge sa mahabang oras. Kaya niyang i-handle na continuous discharging. Unlike sa car battery, hindi siya applicable sa ganun, masisira agad siya. Solar battery ay naka-design nga sa continuous discharging. Subalit, more expensive siya kumpara sa ordinaryong car battery. Ang solar battery ay mas mabigat at mas bulky dahil na nga doon sa kapal ng plate nila, mas nadadagdagan ang bigat at timbang ng mga solar battery. Kung ikumpara nyo po ang 200Ah na solar battery sa 200Ah na car battery, mas matangkad po ang solar battery at mas malalapad. Yan, nakadesign ang solar battery para sa light to medium load
in longer period of time. Nakadesign siya para mapagkabitan ng inverter at tuloy-tuloy ang kanyang gamit. Ito po, mayroon akong ginawang analogy sa dalawang klaseng karakteristik ng baterya. Yan, kilala niyo po yan. In the left corner, si Conor McGregor. At sa right corner naman, si Floyd Mayweather. Si McGregor, malakas po yan siya sa unang mga round pero walang resistensya. Ganon din yung car battery. Sa simula lang siya, hindi niya kayang tumagal. Unlike sa solar battery, tulad ni Floyd, maresistensya siya, kumbaga. Kaya niyang i-handle ng tuloy-tuloy ang hindi masyadong mabigat na load. Katulad ng inverter, mga appliances natin, kaya niyang i-handle yun ng matagalan. Dahil doon nakadesign ang solar battery. Kabaliktaran man at ibang usapan kung yung solar battery ikabit mo sa sasakyan. Magkaiba po sila ng karakteristik. Si Manny Pacman naman ang pag-uusapan, all-rounder yun siya, kaya hindi natin siya pwedeng isali dito. Sa huli, magbibigay po ako ng tips kung paano mapahaba ang buhay ng ating mga baterya. Ayan. Unang-una, kailangan alam natin ang charging voltage ng ating baterya. Basahin po natin ang manufacturer's recommendation kung ano po ang klaseng voltahe ang dapat sa kanya, kasi sa solar power, meron pong 3 klase o 4 na klaseng charging. Una, yung bulk charging. Pangalawang, float charging pag naka-full charge na siya. Pangatlo, ang equalization charging. Pang-equalize niya lang once a month nangyayari. Ang bulk charging is yung lobat yung battery mo, susuplayan siya ng mataas na amperahe at voltahe ng ating solar charge controller. Kapag siya naman ay na full charge na, magli-less ang voltage at ang current na papasok sa baterya. Sa ganun, hindi siya ma-overcharge. Ganun din sa equalization. Kaya dapat alam natin ang recommended na voltahe na isiset natin sa ating solar charge controller para sa ganun, hindi siya ma-over voltage at mapahaba ang kanyang buhay. Pangalawa, ang charging current. Yun, kung makikita nyo po, may C10 dyan. C10 is battery capacity i-divided oras. Ang C is charge and 10 is 10 hours. Example dyan, gamit kong battery is 200 Ah. I-divide mo siya sa 10 hours. Ang charging current niya dapat maximum is 20 amps. Wag ka nang lalagpas sa 20 amps sapagkat yan ang cost ng pagkulo ng tubig sa loob. Pag sobrang taas ng kuryente na pumapasok sa battery, kukulo po siya at iinit. Yun po ang nagpapaiksi ng buhay ng battery. Mas maganda, mas mahaba ang oras na charge mo siya sa maiksing kuryente, sa maliit na amperahe, kaysa sa napakabilis na oras at ang taas ng kuryente. Mabibigla po yung battery. At ang pangatlo po is yung dapat alam natin ang DOD at SOC. Ano po ba itong DOD? Ang DOD po is ang depth of discharge. Kung kaano po natin siya kataas ang porsyento na dinidischarge. Ang SOC naman po is state of charge. Kung ano po ang current charging capacity niya o charge. Yan po sa baba, SOC and DOC percentage. Kung ang SOC mo po is state of charge mo is 100%, meaning ang date of discharge mo is 0, wala ka pang nagagamit. Ganun din pag 90, 80, 70, 50, makikita nyo po, example sa 50 po yung state of charge niya. Yan na lang po ang natitirang charge sa ating battery. At dahil ang nagamit nyo is 50% na ng capacity ng baterya. Kaya ang SOC niya is 50 at ang DOC niya
depth of discharge niya is 50. Recommended po is dapat pinakasagad yung gamit 50%. Kapag sinagad nyo po ng discharge yung battery nyo below 50%, let's say meron kayong 200 Ah, ang 50% po ng 200 Ah is 100 Ah lang. Dapat hanggang doon lang po ang gagamitin nyo para meron siyang 100 Ah na state of charge palagi. Sapagkat kapag sinagad ninyo ng gamit ang 200 Ah, masama po yun para sa ating baterya. Mahirap na po siyang pasukan ng charge dahil sagad na sagad. At iiksi po ang buhay ng ating baterya. Kaya ang recommended po, pag nagdi-design ng solar is dapat ang depth of discharge natin is 50% lang. At least may kalahati ka pang reserba kung sakali. Ayan po ang isang pinakamahalagang factor sa ating pagdi-design ng ating solar. Hindi porket na 100 Ah yung baterya mo is sasagarin mo hanggang mag-alarm ang ating inverter dahil lobat na. Pagka ganun po ang style natin sa paggamit ng solar, asahan po natin mabilis masira ang ating battery. At itong chart naman na to, dito natin makikita ang ating DOD at ang state of charge ng ating baterya. Kung makita po natin yung ating battery is 12.6, ang state of charge niya po is 100%, sometimes 12.7 pataas. Yan. 100% pa po ang state of charge, meaning full charge pa ang ating battery, wala pa tayong DOD. Pag nakikita nyo po pababa ng pababa, 12.5 is 90%, 12.4 is 80%, hanggang 12.6. Yan po ang aking recommended na battery voltage na dapat natitira sa ating battery. Kung nare-read natin yan, nakikita natin sa voltmeter o sa LCD display ng ating solar charge controller na 12.6 na, 12. Stop na po tayo sa paggamit ng ating solar power sapagkat ang natitirang charge sa ating baterya, state of charge niya is 50%, meaning ang depth of discharge niya is 50% na rin. 50% na lang ang natitirang charge sa ating battery. Pangit na po kung paabutin natin pababa dahil bibilis po masira ang buhay ng ating battery. At sa kinabukasan naman, ang hirap ng i-charge dahil lobat na ang ating battery. Kaya maganda, 50-50 po. 50% DOD, 50% SOC. Mas mabilis din siyang i-charge the next day dahil half lang ng capacity ng baterya ang i-charge ng ating solar panel. Paminsan-minsan kung talagang kailangan na gamitin talaga dahil may emergency, okay lang paminsan-minsan bumababa tayo ng 11.9, 11.7. Occasionally lang po, okay lang po yun. Pero pag araw-araw po nang pinapractice na pinapababa ng 11.5 ang ating baterya, inaantay natin mag-alarm ang inverter dahil low voltage na, asahan po natin na mabilis talaga masira ang ating battery. Sa solar power po natin, sa ating setup, ang pinaka weakest point po dyan o ang pinaka marupok na device o equipment ay ang battery. Ito po ang pinaka mabilis masira sa lahat ng parts ng solar power. Ang solar panel po natin, umaabot yan ng 10 to 15 years, depende sa pagkakaalaga. Ganon din ang inverter, ang solar charge controller, mga 5 to 10 years, 5 to 6 years, 7 like that. Pero ang battery po, kadalasan, pinakamabilis masira sa lahat. Mahaba na po ang 5 taon, 7 taon. Minsan nga po, months pa lang ginagamit, sira na dahil grabe kong gumamit sagad-sagad. Lobat, empty ang charge ng baterya bago itigil ang paggamit
Pag ganun ang practice, mabilis po talaga masira kahit branded po yung baterya nyo, kahit Trojan pa ginamit ninyo. Kung ganun yung practice, mabilis po masira ang ating battery. Kaya sa tamang paggamit, tamang pag-aalaga, mapapahaba po ang buhay ng ating mga battery. Yan, magagamit nyo po yung chart na ito para guide sa atin kung ano na po ang state of charge at anong ilang percent na po ang nagamit natin sa ating battery charge. Ayan, sana po mayroon po kayong natutunan at ako po'y nakatulong ulit sa mga baguhan nating kasolar. Marami pong salamat sa inyong panonood. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat.